Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Kayo po yung isa sa mga dahilan kung bakit talaga consistent tayo sa ating mga daily devotions. Kung hindi nyo po napapansin, itong mga nakaraan, sobrang hinang-hina ako. Sama po na pakaramdam ko this week, simula nung Sunday. Pero salamat sa Panginoon, ngayon nakaka-recover na. So, ayan. Hindi nabawasan yung devotion natin. 365 po talaga yan by the grace of God. Ayaw kong susunod, sabihin ko 364. No? Welcome back to our 364 Bible verses everyone should know. So, dapat 365. Yan po ang ating pananampalataya and I hope and pray na matapos po natin yan hanggang December. So, tuloy po natin yung ating talakayan po patungkol po sa Kristiyanong wais, making wise decisions daily. Araw-araw po na desisyon na ginagawa natin dapat wais, galing po at nagmumula sa wisdom ng ating Panginoon. Now, yung tatalakayin po natin ngayon magmumula po sa Proverbs 16:9. Ito po ang sinasabi. Pakinggan po natin, handa po natin ang ating mga puso't isipan. Namnamin natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Sa Tagalog po, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. So marami po mga renderings nito, nitong talata na ito, iba't ibang mga translations, no? Pero ito po yung pinili ko na translation, ESV. Mahilig po ako sa ESV tsaka sa ang Biblia. Minsan po, magandang balita Biblia. So, ang taong nagbabalak ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ito po ay wisdom na dapat nating isaisip at isabuhay. So, bago po tayo magpatuloy, hello po kay Win Ortiz, Likhang Kamay, Lowy, Lourdes, Salve, Neliam, Sheriel, Rizali, Imelda, Margarita, Josephine. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at I hope and pray na yung devotion natin everyday ay malaki po ang impact sa bawat isa sa atin. So, una po nating katuruan ngayong umaga. Ito po, we can make a plan, but only God can make it happen. Napakaganda po, no? Tayo po, kaya nating, ito pong devotion natin ito, para talaga to sa mga taong sumusunod na sa Panginoon. You know, yung committed na, Lord, I will follow you. Now, bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, we can make a plan, or plans, but only God can make them happen. Ang Diyos lang ang kaya magpatupad noon. So tayo nagbabalak lang, nagpaplano. Pero ang Diyos yung nagpapatupad. Ang Diyos yung nagpapaganap. Ako personally, no, ang dami kong plinano in the past na Lord, thank you kasi hindi nyo hinayaan na mangyari yun. Isipin nyo, kayo rin po, no? Siguro ang dami nyong plinano in the past na siguro pinagpapasalamat nyo ngayon. Kasi hindi nangyari. Kasi mas maganda pala yung plano ng Diyos. Ako 20 years ago, wala sa hinagap ko na mangyayari mga nangyayari sa buhay ko ngayon. 20 years ago, hindi ko kilala sino mapapakasama ko, hindi ko alam anong itsura na magiging anak ko, hindi ko alam kung saan ako titira, hindi ko alam kung anong magiging makakatapos ba ako ng pag-aaral, hindi ko alam kung mag-YouTube ba ako ngayon. Wala sa hinagap ko lahat ng ito. Pero salamat sa Panginoon kasi kung ano man mga plano ko 20 years ago, hindi nangyari at ang nangyayari ngayon, yun yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kaya napakaganda nito, no? The heart of man plans his way. Yes, we can make plans. Pero salamat sa Panginoon kasi siya yung nagdidesisyon. Yung direction niya yung nasusunod. Sa atin, na mga Kristiyano, na mga sumusunod sa ating Diyos. Ang taong nagbabalak, ngunit si Yahweh nagpapatupad. We can make a plan, but only God can make it happen. Kaya sa devotion natin na ito, I hope, no, mas lalo nating matutunan na magtiwala sa Diyos. Na yung mga plano natin ngayon, na hindi mangyayari, hindi matutupad, ipagpasalamat natin sa Panginoon yon. Kasi maybe 5, 10, 20 years after, ma-realize natin, Lord, thank you very much kasi hindi nangyari yung plano ko 20 years ago. Kasi ang ganda pala ng plano mo ngayon. Now, pangalawang katuruan po natin ngayong umaga, we can trust God's sovereign and purposeful plan for our lives. Pwede talaga natin pagtiwalaan ang Diyos
na siya yung may control ng lahat, siya yung makapangyarihan sa lahat, and He has a purpose in our lives. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi man natin nakikita ngayon yon, hindi natin nauunawaan, but maybe after 5 years, or 4 years, or a week, 1 week, ma-realize natin, Lord, mas maganda pala yung plano nyo ngayon, sa akin ngayon, kaysa nung iniisip ko a week ago. No? We can trust God's sovereign and purposeful plan. Pag sinabi nating purposeful plan, yung meron talagang purpose ang Diyos, ino-orchestrate niya, no? Kumikilos ang Diyos talaga to fulfill His purposes in our lives. Kailangan natin pagtiwalaan yun eh. Meron talagang ginagawa ang Diyos sa buhay natin na kailangan natin, hindi man natin makita ng ating mga mata, dapat makita ng ating pananampalataya. We can trust. Pwede natin pagtiwalaan. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may purpose at kumikilos sa ating mga buhay. Pangatlo po, be willing to adjust your plans and take detours as God directs. Maging willing po tayo na mag-adjust sa mga plano ng Diyos. Kung mayroong mga detours, pag sinabi nating detours, tayo kasi mga tao pag nag-isip, mabilis lang, isang diretso lang, no? Mag-abroad ako. Yun lang yung nasa isip natin, okay? Magtatrabaho ako sa Saudi. Magmamigrate. Punta akong Canada, no? Ganun lang tayo mag-isip. Pero yung plano ng Diyos, minsan iba eh. Okay, punta akong Canada, pero 2 beses ka muna madi-deny yung visa mo. Yung mga ganung mga pangyayari, may mga detours. Straight lang ang nasa isip natin, pero minsan, ang daming may mga delay, ang daming mga waiting time. Iba yung nangyayari sa iniisip natin. Now, paano kung maraming mga changes, maraming pagbabago? May iniisip tayo pero hindi nangyayari, ang daming pagbabago. Kailangan matutunan nating mag-adjust at maging willing na baguhin yung sarili nating plano para mangyari yung direksyon at plano ng Diyos sa ating mga buhay. Pag nagpaplano po tayo, parang ganyan lang, your plan. Isang diretso lang. God's plan. May apostrophe dyan. God's plan. Yung plano pala ng Diyos, nakita ko lang ito sa Facebook. Natatawa kasi, sabi ko, ganito talaga yun eh. Ito yung plano mo, magbi-business ako, inisip mo maging successful ka talaga pag ginawa mo yung business mo. Pero yung plano ng Diyos, merong ups and downs pala. Merong rocky road, merong dadaan ka ng tulay, merong tubig, tapos kala mo success na, babagsak ka pa uli. Tapos, kala mo magsisimula ka ng babangon, babagsak ka uli, babagyuhin ka, bago mo marating yung inaasam-asam mo na plano ng Diyos sa iyong buhay. Your plan, ganito lang tayo mag-isip, simple lang, isang diretso lang, pero yung plano pala ng Diyos, ang daming ups and downs. Na-realize ko na ginagawa ko pala ito sa anak ko. Yung anak ko, pupunta lang doon sa, may aabutin lang siya. Papahirapan ko pa yon. Lalagyan ko ng mga obstacles para tumibay yung kanyang buto, ma-develop yung kanyang psychomotor, para pag aabutin niya yung laruan niya, ma-develop yung kanyang katawan, ma-develop yung balance niya and everything. Sabi ko, ginagawa ko pala ito sa anak ko for a very good reason. And I think, and I believe, ginagawa rin ng Diyos sa atin to for a very good reason. Iba yung plano natin. Plano natin, maabot lang natin yung laruan eh. Pero yung plano ng Diyos, bago mo maabot yung laruan, kailangan mo munang tumibay along the way. Mas lumalim yung iyong pananampalataya. Mas mag-develop yung iyong relationship sa Panginoon. No? So, be willing to adjust your plans and take detours as God directs. So, ano po yung application natin sa talatang ito? The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ang taong nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Paano natin, ano yung mga steps natin? Application sa mga talatang ito. Number 1, present your plans and submit to God's sovereign decision, direction, and plan. Tayo po, mga presenter lang. Nagpre-present tayo ng plano sa Diyos. Hindi po tayo gumagawa ng plano,
at sasabihin natin sa Lord, oh, Lord, gawin mo to. Hindi ganun. We can never do that to God, no? Lord, here's my plan. You're welcome. Become part of my plan. Hindi ganun eh. God has a plan and you are invited to His plan. Yun ang biblical, no? May plano ang Diyos, ini-invite ka lang niya. Sali ka. Anak, sali ka. Ganun yun eh. Si Lord parang boss. Parang boss natin sa opisina, no? Nagpe-present tayo sa kanya, pero ang approval nasa kanya. Yung mga boss naman, hindi naman yan yung magpre-present sa employee, tapos sasabihin niya, okay ba to? Approve mo na ba to? Ganito, ganyan. Hindi naman eh. Tayo nagpre-present yung approval na kay Lord. So, present your plans and submit. Na-present mo na yung plano mo sa Diyos. Lord, ito yung plano ko. Plano ko sa family ko, plano ko sa buhay ko, plano ko sa pag-aaral. Ang kasunod niyan, submit, magpasakop. Kung ano yung desisyon ng Diyos, maging masaya ka, no? Submit to God's sovereign decision. Tandaan natin, ang Diyos merong sariling desisyon, meron siyang sariling direction, kasi meron siyang sariling plano. So tayo nagpaplano, pero we align ourselves to God's plan. Merong plano ang Diyos. Gusto natin ma-align doon sa plano ng Diyos. We have to align ourselves with God's direction and plan. Number 2 po, let's welcome unexpected opportunities and challenges as part of God's plan. Welcome. Ano po ibig sabihin nito? Welcome. Pag merong opportunity sa atin, i-welcome natin yon. Actually, mas madali ito eh. Welcome unexpected opportunities. Alam mo yung, nag-isip ka, sige, kailangan ko nang ma-develop yung makapag-start ng kabuhayan. Okay? Unexpected opportunities, biglang, wow, ang dami mong customers, dinagsa ka, ang dami mong mga unexpected na mga blessings from the Lord. Yung ina-expect mo na outcome, naging 10 times ng gusto mo. 1 million lang iniisip mong kikitain, sabi mo, umita ka ng 10 million. Yan yung masarap na unexpected opportunities. Yun yung mabilis i-welcome. Pero ito kasi, hindi lang kasi yun ang wini-welcome natin eh. Welcome unexpected opportunities and challenges. Madali lang kapag blessings, talagang ang daming magagandang nangyayari sa buhay mo. Unexpected. Sarap nun. Pero yung challenges, yun yung di masarap. Pero wini-welcome din natin. Unexpected challenges. Ito yung kabaligtaran. Bawa, nag-establish ka ng kabuhayan mo para matustusan mo yung pangailangan ng mga anak mo, pamilya mo. Tapos, imbis na umunlad ka sa buhay, ma-provide mo yung mga pangailangan, nawala ka pa ng trabaho. O kaya nakalahati yung salary mo. Yung mga unexpected challenges na kailangan mo pa rin i-welcome at pagtiwalaan pa rin yung Diyos. Kasi yung Diyos natin, meron siyang sariling plano, hindi man natin nauunawaan, darating yung mga unexpected challenges sa buhay natin na kailangan nating i-welcome. Kasi ang Diyos, siya yung boss. Meron siyang sariling plano. Tayo sumusunod lang sa plano ng Diyos. And number 3 po, develop a flexible and faith-filled attitude towards life's ups and downs. Yung buhay po natin parang ganito, ang daming ups and downs. Ang daming parang gulong, no? Paikot-ikot. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Kailangan po nating makadevelop ng flexibility. Yung flexible ka. Kaya mo mag-adjust, no? Meron akong kaibigan, mayaman sila. I think there was a time, 80 yung trucks nila, no? Meron silang fleet ng mga trucks. Tapos nawala lahat. Anong gagawin mo sa mga panahon na yon? Be flexible. Matuto kang mag-adjust sa plano ng Diyos, no? Faith-filled. Punong-puno ng pananampalataya yung iyong puso sa life's ups and downs o sa ups and downs ng buhay, no? Punong-puno na yung pananampalataya mo sa Diyos. Knowing that God is all wise. Na nalalaman mo na yung Diyos, siya yung pinakamatalino sa lahat. Wala na mas matalino, wala na mas marunong sa Diyos. And God does whatever He pleases. Kung anong nagustuhan ng Diyos na gawin, gagawin ng Diyos yon based on His infinite wisdom.
kailangan po natin magtiwala sa Diyos. Para po sa ating discussion, how should we respond when God gives us unexpected opportunities and challenges? Paano tayo magre-respond? Lalo na sa mga challenges sa buhay. Para po sa ating panalangin, Father, teach me to always rely on your sovereign wisdom and trust your purpose in any changes that I may encounter in my life. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po sa sponsor natin, no? Laging nandyan. Si Brother Alvin, pagpalain ka ng ating Panginoon. Kung may natutunan po kayo sa devotion natin, paalam niyo po sa comment section. At wag po natin kalimutan na ibahagi ito, devotion natin ito, sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain ka ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.